Mahigit 1 oras ang biyahe mula Malolos hanggang Bulacan, Bulacan. Dito, matatagpuan ang mga bukidnon na puno na ng baha at mga pananim na nasira ng kalamidad. Ngunit sa likod ng lahat ng mga ito, namumutawi sa mukha ng mga tao ang kwento ng pag-asang kailanman hindi maglalaho. Sa mga bukirin ng Bulacan, ang magsasakay nagkikibaka. Kapag tag-ulan, binabaha ang kanilang pananim. Kapag tagtuyok, nasisira at nauubos ang kanilang ani. Nakapanayam namin si Kuya Ambo, isang magsasaka na tanging pagtatanim lamang ang kanyang kabuhayan. Nagsasaka po ba kayo dito? Ngayon po. Oo, Ano po yung parang tinatanim niyo po ganyan? palay, More on palay po talaga. Gulay. Gano'n po kahirap po yung buhay niyo po ngayon, lalo na po pag yung may mga bagyo, may baha. Hindi, mas nagbabago mahirap yung kasi klima. ngayon mas mahirap ngayon. Pero yun ang pinakakauna-unahan na nakakapinsala. Pinsala po. Dati kasi, walang masyadong, nakapipinsala sa mga pananim. Kasi, Ngayon, mga- maraming insekto na pabago-bago, hindi malaman kung saan mga nanggagaling. yan. Ano po yung sa tingin niyo po na pwedeng matulong po ng gobyerno? Wala, kasi lahat ng iniimbento na pang-spray, nakapagdadala pa ng mga hayop. Sa tingin niyo po ba meron pong pwedeng maging solusyon po doon? Ano na kasi yan yung sa panahon na. Panahon na din po talaga. Kasi mismo. nung kasing dati, ang Pilipinas hindi masyadong nilulubog. Opo. Ngayon kasi, nilulubog. Konting Konting ulan lang, lubog na. O pwede yun, magtatamba ka ng buong Pilipinas ng mataas. Saan naman kukuha ng Yung pantambak. Oo, wala nang magagawang solusyon doon sa mga baha. Pagkalagpas sa bukirin, napadpad kami sa palengke. Dito, buhay ang bawat sulok. Ang bawat vendor ay abala sa kanilang paninda. Amoy sariwang isda, lutong tinapay, prutas at gulay ang humahalo sa hangin. Dito, nakausap namin si Ate Jocelyn. Hello po ate. Pwede po Morning. malaman, sa tingin niyo yung issue po or pinakamalaking problema na nakaharap niyo? Kasi kung tatanungin kami lahat dito, ang problema namin, yung pwesto dito, private na kasi siya. Okay. Hindi katulad dati, mababa lang ang upa, ngayon mataas. Opo. Tapos ang mamahal din ang mga presyo ng bilihin. Opo. Ba yung halimbawa po may bagyo, malaki po ba yung epekto nun sa Oo, minsan hanap buhay talagang niyo? wala talagang makuha. At tulad nung Monday, Opo. wala talaga akong tinda. Wala. Kasi wala siyang nahango kasi hindi makalabas yung mga bangka. Labas po namin dito, ginagawa po, tas may baha-bahari po nung nakaraan. Sa amin kasi ang laki ng epekto sa amin. Kasi parang naging private na siya. Parang tumas yung lupa. Ganun. Kung ano po sa tingin niyo yung solusyon na dapat gawin ng gobyerno? Yun, dapat magkaroon sila ng mga project na dapat mababa lang ang hango. Siyempre, gusto rin namin naman kumita. Minsan kasi napupunta lang din sa upa eh. Dito na pag-alaman namin ang palengke pala ay binenta at tinayuan ng bagong infrastruktura. Kaya ang mga nagtitinda ay walang magawa kundi tanggapin ang mataas na singil sa upa para lang mapagpatuloy ang mumunting kabuhayan. Paglabas namin ng palengke para sumakay ng tricycle, nakita namin si Kuya. Nakwento niya sa amin ng hirap bilang isang namamasada. Gaano po kahirap kapag po may bagyo sa pamamasada niyo? Malaking apekto sa amin yan, pagaganyan may bagyo. Kasi nga, bukod sa malakas ang hangin, maulan, walang pasahero, wala kaming kita. Ano po sa tingin niyo yung dapat gawin ng gobyerno po natin? Ang dapat gawin siguro ng gobyerno dyan talagang ayusin nila yan, maglaan sila ng pondo para dyan sa kalsada na dinadaanan ng mga motorista. Malaking abala kasi yan. Pagkabaha, hindi ka makakabiyahe, Opo. pati mga pasahero, hindi walang kita. Dapat talaga aksyonan nila yan. Opo. Maglaan nila ng pondo. Mula sa palengke, nadaanan namin ng isang bayan sa Bulacan. Dito makikitang bako ang mga daan, nagkalat ng mga basura at baha na hindi nawawala. Isa ang malusak sa mga bayan na hirap daanan ng mga tao dahil sa bahang hindi nawawala kahit pa wala namang ulan. Habang kami ay nasa malusak, meron kaming nakausap na isang residente. Dito sinabi niya ang kanyang hinaing.
Ang kakulangan ng drainage sa bayan ang dahilan kung bakit lubog ang kanilang tahanan. Parang gano'n po kahirap yung buhay po dito. Simula po nung lumipat po kayo. Minsan kasi mga estudyante namin hindi nakakapasok dahil sobrang laki ng tubig. Pahirapan talaga ang dito yung pag high tide or pagkabagyo. Ano po sa tingin po ninyo pwede pong or dapat pong gawin ng gobyerno? Kailangan na siguro ng drainage dito kasi walang paglalabasan ng tubig. Sa bayan ng patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo, umiinit din ang isyong pandaigdigan. Bawat sikat ng araw at patak ng ulan ay hindi lamang pakikipagsapalaran sa kalikasan, kundi paalala na may tinig na kailangang marinig. Hanggang kailan tayo magtitiis at hahalukip-kip sa mapanlinlang na anyo ng katiwalian? Sa ating nakasalo at sa kanilang kasagutan, tandaan na hindi lang sila ang biktima ng klima, tayo ay kasama. Gayunpaman, tayo ay magsama-sama, baguhin ang ating buhay, maglinis, magtanim, umahon mula sa baha, Magprotekta, maging maparaan, magbigay lilim sa kapwa. Matuto, lumaban, at huwag nang maghintay nang hindi lang klima ang kaaway. Lahat tayo ay damay. At bilang mulat sa realidad, ikaw, anong hakbang ang handa mong simulan para sabipin sa pagkalunod ang sarili nating bayan?